Hindi nila gagawin yon. Pero ginawa nila. Ganon din hanggang ngayong panahon. Marami po ang di nakaunawa na ang solusyon sa problema, ang solusyon sa karamdaman, ang solusyon, mga minamahal, sa lahat ng bagay upang tao ay magbago, maging maayos ang buhay ng lahat ng tao. Walang ibang sagot o solusyon, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pero tayo, alam natin. Amen po ba? Alam natin, kaya dumadalo tayo, makapatiran natin kahit nasa abroad, kahit gumastos ng malaki sa pamasahe, huwag lang mapabayaan ang kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil ito ang totoong kayamanan. Amen. Amen. Ito ang totoong kayamanan. Kaya mga minamahal, sabi ng verse 9, sa verse 9, datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Palapakan po natin ang ating mahal. Hindi pa nakita? Everybody say, praise the Lord. Nakita ka ng magandang bahay, nakita ka ng magandang park, everything, mga bagay na maganda, ma-describe mo dito sa mundong ito. Pero ang langit, sabi ng Biblia, hindi pa nakita ng mata. Hindi pa narinig ng tainga. Hindi pa pumasok sa isip ng tao, sa puso ng tao, gaano kaganda ang langit na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. O, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal po. Kaya tayo po'y na-excited. Amen po ba? Amen po ba? Sino po'y na-excited, minamahal? Makapunta na tayo sa kaharian ng Diyos, magsabi ng praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan mo look at this wisdom. Tingnan mo yung wisdom na binibigay ng mahal na Panginoon. Pag nagdadami na yung lindol, dumadami yung lindol, iba't ibang lugar malalakas. Dito rin sa Pilipinas, may mga bulkan sa ilalim ng tubig. Pag dumadami yung lindol, ano yung naihahatid sa'yo, mga minamahal? Di ba? Takot. Amen po ba? Takot. Tapos, yung technology, iniisip mo saan papunta itong technology, napakabilis. Dito pa ilalagay yung paxilica, yung, parang malaking area na silicon na gagawa ng mga, for the progress of AI, yung advanced intelligence, artificial intelligence rather, gagawa, i-promote yan for the progress ng mga computer. May plano pa naman silang na gawing, ang tao gawing robot, gawing computer. Amen. Amen. Nandiyan na. Everybody say, praise the Lord. Dito pa talaga ilalagay sa Pilipinas. Maraming hindi nakakaalam yan. Akala nila advantage, trabaho, etc. High-tech. Pero paano ko ang tao maging robot? Lalagyan ng microchip, lalagyan ng biochip, lalagyan ng nanotech. Ang tao gusto parang advanced siya, di siya papahayag yung tao. Hindi niya alam na yung artificial intelligence na yan, na papasok sa utak mo, kontrolado ka, naka-GPS ka, time will come na magiging controlled ka na nila, robot ka na. Sunod-sunuran ka na. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Hahanapin mo pa ba ang Diyos kung sunod-sunuran ka na nila? Hindi na. So maaring ito na yung sinasabi ng Bible, the mark of the beast. Who knows? Bakit napakabilis ng progress ng technology? Pero tayo, na binigyan ng wisdom ng mga Panginoon, wala tayong ibang inaasahan o wala tayong ibang pinagyayaman, wala tayong ibang inaasikaso na palagi tayong mapatnubayan, mapuno ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pati nga cellphone, minsan nakaka-istorbo kung pwede lang ialisin Amen ba? Amen po ba? Marami kang nakikita. Pag ato ka sa Facebook, maraming chismis. Pwede mo gamitin sa mabuti, pero minsan may chismis din. Sa YouTube, marami. Pwedeng mabuti, mga information, pero meron ding gawa ng kaaway. Tama po ako, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord.
Kaya kung pwede, itabi natin, may time talaga tayong manalangin. May time talaga tayong magbasa ng Biblia. May time talaga tayong special time para sa mahal na Panginoon pag nasa gawain ka. Huwag mong yung mga entertainment na yan. Kailangan uuwi ka na puno ka ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 30, mga minamahal, from the book of Romans, chapter 8 verse 30. The Epistle of Paul to Romans, chapter 8, verse 30. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. Dito po sa aklat ng mga Roma, Kapitulo 8, talatay 30. At yung mga tinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. Ang mga inaring ganap ay iniluwahati din naman niya. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga tinalaga, predestinate, called or ordained, tinalaga ng Diyos. Ito na po yung ating topic. Yung mga tinalaga ng Diyos ay kanyang tinawag naman. Kapag ikaw daw ay pipiliin ng mahal na Panginoon, dadaling ka niya sa buhay na walang hanggan, tatawagin ka ng mahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Hindi po tayo ang naghanap sa mahal na Panginoon. Tandaan niyo po yan. Hindi tayo ang naghanap sa mahal na Panginoon. Hindi tayo ang pumili sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang naghanap sa atin. Ang mahal na Panginoon ang pumili sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kailangan niyang baguhin ang buhay natin. Amen po ba? Siya ang gumagawa ng paraan. May mga chastisement, may mga paalala. Hindi pwedeng wala. Dahil ang totoong anak, pinapaalalahanan. Dahil ang totoong anak, minamahal. Amen po ba? Paalalahanan mo ba yung hindi mo anak? Hindi. Yung paalalahanan mo, yung anak mo dahil mahal mo siya. Ganon din po ang Diyos sa atin. Everybody say, praise the Lord. So, ayaw mga itinalaga, tinawag naman. They are called. Those who are predestined, they are called. Those who are predestinate, they are called. Tinawag. And then those who are called, they are justified. Ibig sabihin ng justified, declared free of guilt of sin. Declared free of guilt of sin. Ibig sabihin, kapag ikay binago, kapag ikay pinalaya ng Diyos sa kasalanan, yung guilt ng kasalanan, yung guilty ka sa kasalanan, nawawala po sa ating mga puso. Bakit po? Sapagkat tayo mismo, kumbinsido tayo na binago tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Minamahal lahat po na kumbinsido na binago siya ng mahal na Panginoon. Itaas ang kamay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Madalas po yan. Tinatanong na ating mahal na pastor, sino yung kumbinsido na binago ng ating mahal na Panginoon? Itaas sa kamay. Kumbinsido ka eh. Amen. Amen. Bakit po? Dahil anong sabi ng Biblia? Yung mga itinalaga, tinatawag naman na ating mahal na Panginoon, at sabi po rito, they are justified. Pinapawalang sala, no? Inaaring ganap. Kapag ipala'y inaring ganap ng Diyos, you are accepted of Him, ikaw po ay nawawala yung guilt mo, minamahal sa kasalanan, dahil ikaw mismo, kumbinsido ka na binago ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Everybody say, praise the Lord. Nawawala yung guilt. No? We're not perfect, pero wala na po yung dating pagkasugarol, dating lasinggero, nawawala po yung pagkabakla, pagkatomboy, pagiging mga adulterer, mga fornicator, nawawala na po yun. Yung kung meron man tayo mga pagkukulang, kapag tayo nagagalit, minsan di natin mapigilan, makapagsalita tayo ng, alam nyo na, no, dahil sobrang galit, inihingi natin ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Mismo tayong lahat, kaya tayo nagpapatuloy dahil alam nating binago tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So yung guilt ng sin, nawawala. At sabi ng Biblia, those whom He justified, yung kanyang mga inaring ganap ay niluluwalhati din naman niya.
yung mga inaring ganap niluluwalhati. So, it means to say, mga minamahal, tayo mismo, nararamdaman natin, mga minamahal, hindi na tayo para sa sanlibutan ito. Hinahanda na tayo ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil doon sa langit, naghahari ang katwiran ng Diyos. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi ka maintindihan ng sanlibutan. Opo, hindi ka nila maunawaan, not unless kung sila'y lalapit, not unless kung sila'y tatanggap sa mahal na Panginoon, maaring pinili din sila ng Diyos, not unless maranasan nila yung naranasan natin. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Baka pagsasabi sila na, totoo nga. No? Pag hindi nila naranasan yung ating naranasan, mahirap natin sila makumbinsi. Pero, mapalad tayo, dahil tinago itong wisdom na ito sa kanila, pero sa atin ipinahayag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya wag po natin, sa atin ang mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, sabi ng 1 John chapter 2, verse 15 to 17, wag natin ibigin ang sanlibutan ito, mga minamahal. Kaya hindi po, First Epistle of John, chapter 2, verse 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talatay 15 hanggang 17. Sa 15, huwag niyong ibigin ang sanglibutan, niyang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sa 16, sapagkat ang lahat na nangasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Sa 17, ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon. Datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung hindi po natin pamumuhay ayon sa pamumuhay ng sanlibutan, yan po ay tanda na wala doon ng pag-ibig natin. Amen po ba? Ang ating pag-ibig ay nasa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pananalita, kaisipan, maging yung mga kantang kinakanta natin, hindi mga makasanlibutan kanta. Amen po ba? Dahil ang ating bibig, ang ating tinig ay para sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Lahat. Lust of the flesh, lust of the eyes, pita ng laman, pita ng mata, pride of life, pride, paging kapalaluan, magarbuso, kapalaluan sa buhay, mga minamahal, tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon magpakumbaba. Tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon, minamahal, na magtiwala sa Diyos. To live by faith. Amen. Hindi po yung nakita natin, gusto natin, yung pita ng laman, pagbibigyan natin, hindi po ganon. Dahil pag nasa atin daw po itong lust na ito, itong pita ng mata, pita ng laman, kapalaluan ng buhay, sabi ng Biblia, wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya hihiwalay ka sa sanlibutan. Hihiwalay mo ang sarili mo dahil alam mo ng salita ng Diyos. At nandiyan ang Holy Spirit, pinapatubayan tayo, ginagabayan tayo. Upang mga minamalang sabi ng Biblia, sabi ng last verse, mga minamal sa 17, at ang sanlibutan ay lumilipas. Amen. Amen. Ang sanlibutan ay lumilipas lahat. O, wala pala. Pagbigyan mo mga bagay sa sanlibutan, ito lilipas pala. At sabi pa ng Biblia, minamahal, susunugin pa itong sanlibutan ito with fervent heat. Susunugin. Sabihin mo, asan na pala yung pangako ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, minamahal, gagawa ang Diyos ng bagong langit at lupa, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, maghahari ang kanyang katwiran,
Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bago. Amen. Amen. So sino yung pupunta ron? Ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Datapwat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, kasama natin ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Nang tayo maglingkod sa Diyos, God didn't treat us as servant, but friend. Nung tayo maglingkod sa Diyos, hindi niya tayo tinrato na sulugoon. Ang trato ng Diyos sa atin, amigo, kaibigan, anak. Amen. Amen. Tayo naging amigo, naging kaibigan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So tingnan niyo po yung, di ba? Kahit nga minsan, Lord, gusto ko magising ng ganitong oras, Lord, umaga kasi magpupuri ako sa iyo. O, ginigising tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal po dahil, sabi pa nga ng mahal na Panginoon kay Moses, you can command me. You can command me. Pwede ba akong utusan? O makapag-request ka, imagine pati pagtulog mo, pwede pa lang i-request sa mahal na Panginoon, gisingin ka anong oras, mga minamahal. Amen? Everybody say, praise the Lord. Minsan maglakad tayo, mga simpleng bagay lang, mahal na Panginoon, parang uulan. Mahal na Panginoon, huwag mong paulanin kasi may inaasikaso ako. Mahal na Panginoon, huwag mong painitin masyado kasi may inaasikaso kami. Pero nagugulat tayo pag uwi natin, binibigyan tayo ng magandang panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Panahon pa lang yon. Amen po ba? Pagising mo sa umaga, malakas ka. Pagising mo sa umaga, malusog ka. Yung dati mong cancer, yung dati mong leukemia, yung dati mong asthma, inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling ka na ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi lang buwan, months, hindi lang years, minamahal, dekada, maraming taon na pagpapala na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Makapalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos. Saan natin yan makukuha? Di ba sa Diyos lang? Amen po ba? Ganun po tayo itinalaga ng mahal na Panginoon. Sa banal na gawain ito, yan po ay pinapangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord. Kapangyarihan. Palagi binabanggit, hindi tayo binigyan ng espiritu na matatakutin, kundi ng pag-ibig, ng wastong kaisipan, ng kapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Saan tayo tumayo? Tumayo ba tayo sa magandang pangangaral? Hindi. Tumayo tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yun po ang turo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya mahalaga ang paglilingkod. Mahalaga ang gawain. Amen. Mahalagang patuloy, mainit na paglilingkod sa Diyos dahil hindi ikaw ang pumili sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang pumili sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Last Sunday, bumisita kami sa jail, nag-Bible study doon. Ang binibigay nating inspirasyon sa kanila, yung mga kapatiran natin na dating bilanggo sa loob ng prisuhan, nakilala nila ang mahal na Panginoon. Hindi nakapigil ang rehas na bakal upang sila'y maglingkod sa buhay na Diyos. Hindi nakapigil ang rehas na bakal upang kanilang mga buhay ay baguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nakapigil ang rehas na bakal upang sila'y matutong umibig sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine. Amen. Pinapalaya ng mahal na Panginoon. Iba naging preachers pa. Naging mga mangangaral. Tingnan mo. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos dahil tayo po ay gagawing kaibigan. No? Nabasa na ba natin? John chapter 15. Verse 14 to 15. Mga minamahal. From the book of John, chapter 15, verse 14 to 15. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants,
For the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard from my Father, I have made known unto you. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 15, ang talatay 14 hanggang 15. Sa 14, kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Sa 15, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi po, may sinabi ang verse, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Amen. Amen. Kumbaga ikaw may maid ka, alam nga naman lahat ng gagawin mo, sasabihin mo sa maid mo. Hindi. Ganun po yun. Hindi tayo tinratong gano'n ng mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. We are friend of God. Kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga pinakikilala ko sa inyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Opo, this is the big difference. I-analyze niyo po, ha? Noong tayo wala pa sa mahal na Panginoon, may tinatawag pa kasi pag ang kaaway maghari sa tao, when Satan controls a man, even the evil spirit, yung mga demons, they follow in the blind obedience. Blind obedience. Yung palang mga masamang espiritu, sumusunod sila kay Satanas. Yung mga taong walang espiritu ng mahal na Panginoon, pinaghaharian ng masamang espiritu, sumusunod sila sa utos ng diablo in the blind obedience. Hindi nila naunawaan. Sunod lang. Sunod lang, kisunod lang. Blind obedience po ang tawag doon, di ba? Ano tayo dati? May reliyon tayo dati. Pero meron din tayong ginagawang mga kasalanan, nagpapatuloy tayo. Amen po ba? Hindi tayo matakot magkasala. Amen. May reliyon ka, papatuloy ka sa reliyon, patuloy ka rin sa kasalanan. Akala mo tama. Mga tuwiran ka pa. Amen? Tignan mo yung naninigarilyo, pag sinaway mo, sabihan ka pa, bakit ikaw ba bumibili? O marunong pa. Mamamatay ka dyan, bahala na. Di ba? Blind obedience pa ang tawag doon. Ini-slave. Yan po ang tinatawag na slavery. Pag ikaw'y nasa kasalanan, i-slave ka ng kaaway. Sunod ka lang ng sunod. Tignan mo, yung mga drug addict, yung mga nagkakaroon ng sakit sa atay, yung mga nagkakaroon ng sakit sa baga, sunod lang sila ng sunod. Kasi blind obedience. Bulag. Hindi katulad nitong paglilingkod natin, naunawaan natin, napatunayan natin na kapag sumusunod tayo, pinagpapala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pagpupuri, pananalangin, naunawaan natin at ito'y kapangyarihan. Amen. Ito'y sandata natin. Amen. Amen. Kapag nagpupuri ka, nananalangin ka, sasamahan ka ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya, bakit po ito pinapaalam sa atin? Dahil hindi tayo tinreat ng mahal na Panginoon as servant, but as friend. Amigo, kaibigan, higala sa atong pinakamamahal na Ginoo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, napakaganda, di po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya, itong paglilingkod sa Diyos, the most special thing is the guidance of the Holy Spirit. Yung assurance mo na may langit na naghihintay sa iyo dahil yung patnubay ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung pag-iingat, and that's power. That's power and that's wisdom. Karunungan niya na nanggagaling sa Diyos, kapangyarihan, na ibig sabihin, yung itinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon ay totoong ibanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Because we are being led. We are being led by the Spirit of God. Ano sabi ng Romans chapter 8, verse 14, kindly po, tipong last verse. The Epistle of Paul to Romans Singers chapter and 8, verse musicians, 14. prepare. For as many as are led
by the Spirit of God, they are the sons of God. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatay 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatumbay ng Espiritu ng Diyos ay silang mga anak ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat ang lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Oo, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung tayo nagbago, magiging magalak tayo. Kung tayo binago ng mahal na Panginoon, ating mga ugali, inaayos, tinutuwid ng mahal na Panginoon, kasuotan, kaisipan, plano natin, ginagabayan tayo ng Diyos, matuwa tayo mga minamahal, dahil ang lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Pag anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa gabing ito, minamahal. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos.